Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, lagi naman akong fresh overload, diba? So yun, so medyo pagoda na ang lola ninyo kasi paggabi na, pahating gabi na, charot. So, yon. So, kung tatanungin ninyo ako kung nakapag-dinner na kami, syempre, ang dinner namin today is, ano bang ulam namin ngayon? Actually, nagluto si Nunang, yung alam mo yung lapu-lapong isda, in-steam yon. Pagkatapos meron kaming mga, gulay na in-steam din, ng bonggang-bongga na may carrots, na may tawag dito, celery, tapos merong mga, basta kung ano-ano, ang daming gulay. Anyway, na-enjoy ko naman kasi ang pinakamasarap kasi sa ginagawa nino kapag nag-i-steam yan, yung sausawan. Ayun kasi yung talagang napaka-importante sa mga steam, yung sausawan syempre. Kaya yun, marami akong nakain today kasi nga, yung sausawan bongga. So, yan. And then, sana kayo din, nakapag-dinner na kayo, nakakain kayo ng bonggang-bongga sa inyong mga hapunan, sa inyong mga almusal, kung almusal man, at inyong tanghalian. Napakasarap kumain, kaya sana i-enjoy lang ninyo. Pero, syempre, dapat healthy ang mga kinakain ninyo. Huwag kayong kain ng karne. So, yun, ako tatanungin ninyo, mas gusto ko talaga yung gulay, more than do sa karne. Kaya lang, bihira lang talaga sino maggulay. But, kung may gulay, talagang sabi ko sa iyo, kahit maliit na gulay lang yan, hala, kukunin ko yan, basta may gulay, panalo, di ba? So, ayun na. So, marami tayong chika ngayon dahil tungkol to sa mga nakisawsaw na dito sa sa awayan nila, Paulo Sugar, at saka ni, tawag dito, ng may-ari ng Miss Universe. Di ba, yesterday nga, nag-post nga si Paulo Sugar regarding doon sa may-ari ng Universe na gusto niya nga idemanda dahil sa paninirang puri sa kanya. Dahil nga marami nga daw kesyo ganito, kesyo ganyan, ang mga ginagawa sila Paulo Sugar. Tapos in-explain ni Paulo Sugar yung kanyang side naman. Medyo talagang naloka ako doon sa pahayag ni Paulo Sugar kung gaano siya ka-professional, kung paano siya magbitaw ng mga sasabihin. Actually, nagparinig na to noong time na magre-resign siya doon sa Miss Universe, di ba? And then, naloka tayo kasi talaga yung mga binato niyang salita, grabe. Pero kung iisipin mo, totoo naman talaga, grabe talaga yung pagpapahalaga niya sa Miss Universe. At kinikilala natin ang Miss Universe na isa sa mga prestigious pageant talaga sa lahat ng pageant sa buong mundo. Pag tinawag kang Miss Universe, nako, panalo ka kasi iba ka, iba yung level, iba yung quality. Kilala natin ang Miss Universe ay spokesperson, tapos merong sariling advocacy, and then of course maganda, at higit sa lahat syempre empowered woman. So yon, ganun ang pagkakakilala natin sa Miss Universe. Pero unti-unti, mula nung hinawakan kasi ito ni Kunan, medyo naloloka tayo kasi kung ano-ano mga naririnig natin eksena, kung ano-ano mga talak ng lola mo, kung ano-ano mga bagong mga pasabog. So yon, so katulad ngayon, di ba, ang bagong pasabog ay yung new, Miss Netherlands, ay yung dating organization ng Miss Netherlands, pinalitan na naman niya. So, bago na ngayon. So, talaga ay nako, puro pera-pera na lang talaga ang labanan. Ganun ba? So, yon. Anyway, so, nakakalungkot isipin kasi yung Miss Universe, alam niyo sa totoo lang, opinion ko lang to ha, disclaimer lang. Parang feeling ko, yung pangalan ng Universe, masyado siyang nagamit. Gamit siya. So, alam natin na mamahalin ang Miss Universe, pero talagang parang nasamantala yung pagiging mamahalin niya. Kasi di ba parang ang mahal ng presyo, ang mahal ng pagkakabili, ang mahal ng pagkakabenta, na doble pa, yung mga ganon. Tapos kung iisipin mo, brilliant talaga yung pangalan ng Miss Universe. So, natutuwa ako na nalulungkot. Natutuwa ako kasi ang pangalan ng Miss Universe ay ganito na siya kabongga. Nakakalungkot kasi parang ganito ang nangyayari. Tapos may mga demandahan, may mga eksena. So, nakakasad kung iisipin mo, di ba? Sana
talaga yung bagong may-ari ng Miss Universe na si Kun at saka si Raul, yung JKN Legacy. Sana maayos talaga nila ang pagpapatakbo at maibalik nila yung legacy at saka yung tawag dito, yung prestigious ng pageant ng Miss Universe. And then, tingnan natin in the future kasi medyo maaga pa rin naman talaga para husgahan sila ng kung ano-ano. At eto nga, sa pahayag ni Paula Sugar nung kahapon, maraming mga beauty queen ang kumampi kay Paula Sugar. So, ako kasi ang opinion ko doon, talagang madaming kakampi sa kanya kasi kilala nila si Paula Sugar na sobrang tagal na nilang nakasama to. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging say or saan bang side sila Catriona Gray. Lalo na si Catriona Gray kasi syempre, naiimbitahan siya ng Miss Universe na sa mga event, di ba? Yung sa mga talagang coronation night para mag-isa sa mga maging host dito or backstage host. So, hindi ko lang alam kung ano yung say niya dito sa nangyayari kay Paula Sugar at saka kay Kun-an. And then, si Pia Wurtzbach, syempre, ganun din. Hindi, ako para sa akin, si Pia Wurtzbach, 100% to eh. Papanig to sa side ni Paula Sugar. And then, yung ibang beauty queen, katulad ni Miss Hawaii, na naging Miss USA, ayon, nandoon siya sa side ni Paula Sugar. Nagpahayag siya yesterday. Ang maganda yung statement na inilabas niya at talaga namang masasabi natin na malaking pagpapatunay ito na credible talaga ang isang Paula Sugar sa pamamahala talaga ng isang Miss Universe. And then, syempre sila Madam Esther, ayun na, so nagparinig na rin sila sa social media ng bonggang-bongga. Pero ito ang pinaka-naloka ako, si Lupita Jones. Si Lupita Jones kasi, siya, talagang, syempre Miss Universe siya, nasa panig din siya ni Paula Sugar. May naiintindihan ko kung bakit si Lupita Jones ay umeksena ng bonggang-bongga. Una, syempre naging Miss Universe siya. At ang isa sa mga nag-alaga din sa kanya, syempre si Paula Sugar. And then, pangalawa, hindi lang naman si Lupita Jones ang umeksena, di ba? Katulad nga ni Miss Universe 1997 ba? Kung hindi ako nagkakamali. So, panig din siya kay Paula Sugar. Kung iisipin mo, totoo naman na na tawag dito, karapatan din naman talaga magsalita ni Lupita Jones kasi nga na-experience niya. Una, syempre Miss Universe siya. So, paglalaban niya dito talaga yung Miss Universe, yung halaga ng Miss Universe bilang Miss Universe Queen. So, alam mo din kung ano ang meron sa Miss Universe. Pangalawa, siguro naiintindihan ko si Lupita Jones sa side ng naging national director kasi siya dito sa Mexico. Kumbaga parang bilang national director ng Miss Universe at na naging Miss Universe, syempre kung ano yung na-experience niya. Ando doon din, syempre na bigla na lang silang tinanggal bilang national director. So doon talaga, naloka talaga si Lupita Jones na parang ang alam nila, national director pa sila, pero isang iglap pa, wala na pala sila. Iba na ang national director ng Mexico. At yung bagong national director ng Mexico, syempre, sa panig yun doon nila, Mr. Raul. Kumbaga parang kung iisipin mo, parang naloka talaga ng bonggang-bongga dito si Lupita Jones. And then now, may mga pumuputok na ganito, may mga eksenang ganito, natural. Eksena yan ng bonggang-bongga itong si Lupita Jones para, alam mo yon, makisawsaw talaga sa problema ng Miss Universe. Dahil noong mga panahon noon, nananahimik lang siya at hindi na siya masyado nagsalita kasi parang feeling niya wala siyang laban. Pero since na si Paula Sugar na ang nagsalita, and then nakitaan niya ng potential na okay. So, yon. So, tulong-tulong tayo. Kaya ang lola mo, ayun na. Umatake na rin siya ng bonggang-bongga. Hindi ko naman makisisisi kung bakit. Dahil, ayun nga, ganun ganun talaga kanya-kanyang kampihan lang yan. Pero tulad nga na sinabi ko, ang bottom line dito, syempre, kung ano yung nagiging problema nila doon sa pahayag ni
Kun-an. Pero I think yung sasabihin mo, kukunin ba nila ang Miss Universe kay Kun-an? Parang feeling ko hindi pa mangyayari yun kasi syempre ang honor ng Miss Universe ngayon ay si Kun-an na at saka syempre si Raul. So ngayon, parang feeling ko medyo mahihirapan talaga sila bawiin dito ang Miss Universe. So pera na lang kung magkakaroon talaga ng mga matinding harapan etong si Paula Sugar at saka si Kun-an, and then doon natin malalaman. Pero kung iisipin mo, no, nakakalungkot, no, kasi dati magkasama sila, dati may tiwala sila sa isa't isa, dati alam nila sila ang magpapalago ng Miss Universe. Ngayon, biglang magkaaway na sila, di ba? So yun, anyway, ganun talaga eh. Minsan talaga nababago ang mundo at umiikot ang mundo. So minsan ang kakampi mo, bukas kaaway mo na siya dahil may hindi kayo na pagkakaintindihan. Pero sana manatili pa rin sa kanila kung ano ang merong pinagsamahan sila. And then sana manatili pa rin na yung respeto nila sa isa't isa. Lalo na si Kun-an. Syempre sana kung hindi rin naman dahil kay Paula Sugar, hindi naman siya ma-approve at makakaano dito sa Miss Universe. Sana wag nilang makalimutan yon, yung mga bagay na yon. Iba talaga nagagawa ng pera. Grabe. Nagiging ano talaga, pag pera ang pumasok, asahan mo, maloloka ka talaga ng bonggang-bongga kasi nag-iiba ang pagkatao ng tao. Pero sana wag natin kalimutan, wag natin masyado sambahin ng pera. Dapat andoon pa rin tayo sa pananalig natin sa Panginoon at kung paano tayo magiging mabuting tao in the future, di ba? Magiging mabuting tao today and in the future. Ayun yung importante. Kasi napakahirap kasi yung, alam mo yung pag nalalaman ka talaga na sistema, nagiging devil talaga eh. So yun. But sa kabilang banda kasi siguro ano talaga, may hindi talaga sila na pagkakaunawaan sa bawat eksena. Mahirap kasi to eh, kasi sila Kun-an parang bagong pumasok dito. And then sila Paula Sugar naman, parang sila yun namamahala ng sobrang tagal na. And then, alam na nila yung kung paano yung proseso, paano ang patakbo. Talagang maloloka ka talaga kung hindi ka magiging masaya sa kasama mo. So, ang nakita ko lang dito kung bakit sila umabot sa ganito, dahil hindi sila nasayahan sa pamamalakad ni Kun-an. And then, ando doon na parang nakita nila na wala eh, hindi talaga tayo click na magkatrabaho, di ba? Pero sinabi naman kasi ni Paula Sugar na in the future babalik siya. Pero parang feeling ko babalik siya kapag iba na ang may-ari. So, yun. Ay, nako, nakakaloka. But sana maayos pa rin nila to. And then, malaman natin in the future kung ano ang magiging next hakbang dito. And then, kay Lupita Jones, hindi naman tayo dapat maloka kasi feeling ko meron siyang pinaglalaban ng iba at naiintindihan niya kung ano ang meron sa Miss Universe kasi siya mismo ay naging Miss Universe, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa chika natin today? Nakakaloka yung chika natin today, no? Sobrang, actually, gusto ko pang magsalita ng more and more and more, pero syempre, ano lang, kumbaga parang doon lang tayo sa, ano ba yung opinion natin sa mga nangyayari. But, naloloka ako ng bonggang-bongga. So, yun. So, guys, kayo guys, ano guys, ang chika ninyo. So, comment below lang para at least malaman ko naman kung ano naman ang sa inyo. So, guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyo lahat, sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo. Siyempre, dito sa channel ko, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi tayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, walang imposible. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.